Nagkaroon ka na ba ng customer na parang ayaw mo siyang maging customer? By the way, hindi about sa cake na 'to yung share ko today. Kasi yung nagpagawa ng cake na 'to ay very supportive sa aking business. So, eto na nga. May nag-message sa'kin last time, tapos nagpapagawa siya ng cake. Tapos alam ko na very demanding yung dating kasi talagang minamadali niya akong mag-reply sa message niya. Unfortunately po, sometimes talagang nalilate ako ng reply kasi po may ginagawa ako or nagbe-bake ako. Medyo rush cake na din kasi yung pinapagawa niya tapos coquette cake siya. And nung diniscuss ko na sa kanya na rush cake siya, parang kine-question niya na rush cake yun, ganon. Within a week po, talagang considered na siya as rush cake. Tapos nag-set na ako sa kanya ng proper expectation na kapag inspo, hindi talaga siya 100% nagagaya. Which is normal po yun, na kahit naman po yung mga gawa namin, hindi talaga namin siya nagagaya 100% kapag ipapaulit nyo sa samin. So, eto na nga, parang nag-close deal na kami, hindi na ako maniningal ng rush fee, tapos ide-deliver siya, nagtanong na din siya magkano delivery fee, tapos nag-send ako sa kanya ng booking information. Tapos, nung sinabi ko sa kanya na hindi 100% magagaya yung inspo, probably merong discrepancy sa magiging color or something like that, sabi niya parang ang dali lang naman. At that point nung conversation namin, gusto kong ibigay sa kanya yung ingredients, tapos lahat, tapos siya na lang gumawa ng cake para masabi niya kung madali ba talaga yung coquette cake or not. Tapos ayun, pagkasend ko sa kanya yung mga booking details, wala na ako nakuhang down payment or payment. And sininya na lang ako. Tapos, yun na yung end of story namin. Sabi ko na lang, bawi na lang next time. Tsaka, yun yung mga bagay na tinanggap ko when I opened this cake business. Na hindi talaga lahat ng customers ay para sa akin. And tapos na pala tayo sa ating number cake. Thank you so much everyone for watching!